binasa ko ang iyong kapalaran at nalaman kong doon sa iyong tahanan sa mundo ay may mga obligasyon ka pang dapat tapusin. Kaya ngayon, kailangan mong bumaba ng bundok at umuwi upang ayusin ang lahat ng iyon. Ito na ba? Ito na ba ang asawa ko? Nakasalukuyang nakaratay? Maganda naman siya. Pero sayang. Chairman, mula nang maaksidente si Ma'am Shen, ay 2 buwan na siyang hindi nagigising. Lahat na ng mga dalubhasa ay sinuri na siya at ang sabi nila, Diyos na lang daw po ang nakakaalam. Tila, wala na tayong ibang paraan kundi subukan ang huling opsyon. Naalala ko noong araw, ipinakasal na si Yanyan noong bata pa sa pamamagitan ng isang tradisyon upang mailayo siya sa kapahamakan. Hanapin mo agad ang taong iyon at ayusin ang pagpapakasal niya kay Yanyan. Sige po, Chairman. Ziyang, itatakda ng kasal mo ngayong araw. Ano? Gusto niyo akong pakasalan ng babaeng hindi naman nagigising? At gawin niyo pa akong manugang na nakikitira sa kanila? Dad, nababaliw na ba kayo? Sa estado ko sa lipunan, ano na lang ang sasabihin nila sa akin? Kung may magpapakasal man, siya ang papuntahin niyo? Jingyue, alam kong sa pamilyang ito ay marami kaming naging pagkukulang sa inyo ng iyong ina. Pero kung papayag kang humalili kay Ziyang upang pumasok sa pamilya ni na pamilyang Shen at tulungan kaming makuha ang mga importanteng dokumento ng Shen Group, kapag nagtagumpay tayo, papayagan na kitang gamitin ang apelidong Han. Ginoong Han, oras na. Kailangan na nating umalis. Tungkol sa paghalili mo sa akin sa pagpapakasal, mas mabuti pang baunin mo na iyan sa hukay. Kung hindi, ang pangalan ng iyong ina ay hinding-hindi makakapasok sa pinto ng mga pamilyang Han. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong hindi siya magkakaroon ng katahimikan. Naiintindihan ko. Siguro ito na nga ang sinasabi ng aking guro, ang mga obligasyon na dapat kong tapusin. Maayos naman ang kaniyang kulay at paghinga. Lahat ay tila normal. Bakit kaya hindi pa rin siya nagigising? Eksaktong may natutunan ako tungkol sa panggagamot mula sa aking guro, masuri nga siya. Walang problema, normal ang kondisyon ng katawan niya. Iba talaga ang anak ng mayaman, maging ang kaniyang mga kamay ay napakaganda. Ito ba ang asawang napili ni Dad para sa akin? Anong boses iyon? Hayaan na nga, baka namamalikmata lang ako. Ang mapangasawa ang isang babaeng tulad niya ay hindi na rin masama. At least, hindi ko na kailangang magpanggap na masaya kaming mag-asawa. Balang araw kapag nawala na ang lahat, matatapos na rin ang aking tungkulin, makakabalik na ako sa bundok para mamuhay ng payapa. Mabuti na lang at hindi natuloy ang halik. Dahil kung hindi, baka masira ko pa ang aking panata. Saan ba kinuha ni Dad ang taong ito na tila nawawala sa sarili? Sino ang nagsasalita? At lumalapit pa siya ng ganito? Posible kayang may balak ang taong ito na manamantala sa kalagayan ko? Ako ba ang pinag-uusapan niya? Ang sinusunod ko ay ang landas na walang damdamin. Wala akong pakialam sa mga babae. Nagsasalita siya, pero hindi naman gumagalaw ang bibig niya. Ito ba ang kanyang iniisip? Pa, Alam ko na para sa iyo ay mukhang hindi patas ang kasalang ito. Si Yanyan, hindi sigurado kung magigising pa siya. Pakiusap pa rin sa iyo. Alagaan mo siyang mabuti. Bilang ganti, kaming mga pamilyang Shen ay hindi ka bibiguin. Heto ang regalo ko sa inyong pagkikita. Pa, inimbestigahan niyo ba muna ang taong ito? Bakit nagbibigay na agad kayo ng gamit? Paano kung isa siyang manloloko? kanina, akala niya may masama akong balak. Ngayon naman tingin niya manluloko ako. Mukha ba talaga akong masamang tao? Ang card na ito ay walang limit. Kung may kailangan ka, gamitin mo lang. Nakakasilaw nga ang kayamanan, pero wala akong interes diyan. Ngunit dahil kailangang tapusin ang obligasyong ito, tatanggapin ko na ito. Para na ring, itinago ko muna ito para sa kanya. Pa, huwag kayong mag-alala. Aalagaan kong mabuti si Qingyan.
Kung manloloko ba ako, pagkagising mo, malalaman mo rin. Simula ngayong araw, ikaw na ang mag-aalaga kay President Shen ng malapitan. Ano po? Sa laki kong ito, hindi pa ako nakakalapit sa isang babae. Ibig niyo bang sabihin ay lilinisin ko ang katawan niya? Kailangan bang hubaran siya? Baka manyakis ang isang ito. Napakabastos. Sa ganda niyang iyan, normal lang na mag-ingat siya sa mga lalaki. Kahit wala siyang malay ngayon, dapat ko pa rin siyang irespeto. Asawa ko, huwag kang mag-alala. Hanggang hindi ka nagigising, hindi kita hahawakan sa masamang paraan. Chairman, kagabi ay si Han Ziang ay sa sahig lang natulog ng buong gabi. Ziyang, talagang sa sahig lang siya natulog kagabi. Napakabuti niyang tao. Kung sa kanya ipagkakatiwala siya niyan, panatag na ang loob ko. Ziyang, halika rito sandali. Si Ziyang nga pala. Tinatawag niyo po ako? Nakalimutan ko na ang pangalan ko na ngayon ay Han Ziyang na. Sana hindi ako nabuking. Sa hitsura niya, tila hindi siya nakapahinga ng maayos. Kawawa naman at nahirapan ang batang ito. Sige, halika at maupo ka. Ziyang, ilang araw ka na rin dito sa bahay. Si Yan Yan ay kasalukuyan pa ring walang malay at ang kumpanya ay nangangailangan talaga ng makakatulong. Kapag ipinaubaya ko ito sa iba, hindi ako mapapalagay. Kaya matapos ang mahabang pag-iisip, pakiramdam ko ay ang ibigay ito sa iyo. Ang pinakaangkop na gawin. Papasok sa kumpanya? Hindi ba mas maraming tao akong makakasalamuha doon? At mas magiging komplikado ang mga bagay-bagay? Salamat po sa inyong tiwala at kabutihan. Subalit, wala po akong interes sa pagnenegosyo. Karaniwan lang din ang kakayahan ko. Natatakot po akong hindi ko magampanan ang tungkuling ito. Ay nako, hindi ka mapaghangad at mapagkumbaba mo? Napakabuti. Noon ay nabalitaan ko na ang inyong pamilyang Han ay hindi mahusay sa negosyo. Ngunit dahil nga doon, kailangan mong mas magsanay pa. Kung sa bagay, hindi agad magigising si Yan Yan at ang kinabukasan ng kumpanya ay kailangan pa ring ipaubaya sa iyong mga kamay. Siguradong magigising si Yan Yan. Ipaubaya niyo na muna sa akin ang kumpanya at paggising ni Yan Yan ay ibabalik ko rin ito sa kanya. Sige. Narito ang ilang mga proyekto sa kinabukasan ng kumpanya. Pag-aralan mo itong mabuti. Pagkalipas ng ilang araw, isasama kita sa kumpanya. Sige po. Nasaan na siya? Bakit bigla siyang nawala? Walang tao sa kwarto? Maging sa sala o sa opisina ay tiningnan ko na rin. Pero wala pa ring bakas ni Qingyan. Posible kayang wala na siya. Kaya naman pala nagmamadali si Papa na ipaubaya sa akin ang kumpanya. Dahil wala na siya, ay wala na ring dahilan para manatili pa ako rito. Mamaya, kakausapin ko muna si Papa para pagaanin ang loob niya at pagkatapos ay babalik na ako sa bundok. Ano? Gusto mo na bang tumakas? Qingyan. Qingyan, buhay ka pa? Bakit? Dahil hindi pa ako nawala? Disappoint ka ba? Hindi. Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Yan. Ikaw, talagang gising ka na.
Kakasabi lang sa akin ni Assistant Shen na nakita kanyang gising. Akala ko pa naman na malikmata lang siya. Sorry po. Dahil pinag-alala ko kayo. Batang to, bakit ka ba humihingi ng sorry? Wala ka namang kasalanan. Ang mahalaga ay gising ka na? Talagang mabutit, gising ka na. Baka kung hindi pa ako nagising, itong asawa kong binayaran ko ng pagkalaki-laking halaga ay tumakas na. Kung gusto ni Ziyang na tumakas, noon pa sana niya ginawa. Maghihintay pa ba siya hanggang ngayon? Mabait na tao si Ziyang. Noong may sakit ka pa, siya ang palaging nag-aalaga sa'yo. Tingnan mo ang kanyang mga mata. Ang laki na ng eye bags dahil sa puyat. Malaking pera ang kinuha ng lalaking ito, pero minasama niya ang pagiging bedridden ko. Isang linggong pag-aalaga lang gusto na niyang tumakas. Naku, bossing. Maling-mali po ang iniisip niyo sa akin. Inakala ko lang na hindi ka na nagtagal. Kaya, hindi po. Qingyan, hindi gaya ng iniisip niyo ang nangyari. Qingyan, kakagising mo lang. Bawal mo na tumayo ng matagal. Qingyan, uminom ka muna ng tubig po. Ay nako, tama na yan. Simula ngayon, mamuhay na kayo ng maayos. Basta't maging maayos lang ang buhay mo. Ako na yung papa. Wala na akong mahihiling pa. Tingnan natin kung magpapakitang gilas siya. Bakit siya nandito? Bakit siya narito? Anong kailangan mo? Nagawa mo na bang pumasok sa mayamang pamilya? Napakayabang mo nang magsalita. Tatanungin kita. Sa nakalipas na mga araw, nailabas mo ba ang tunay mong pagkakakilanlan? O may sinabi ka bang hindi dapat? Wala. Dahil wala naman. Bilisan mo, at nakawin mo ang mga dokumento ng kumpanya at ipadala sa akin. Kundi, ang alaala ng nanay mo. Sa pagkakaalam ko, ang alaala ng aking nanay ay kinuha na ng matandang iyon, kaya hindi nagagana sa akin. Ang mga pagbabanta mo ngayon. Lu Qingyue, binabalaan kita. Kahit na nakuha mo pa ang alaala ng nanay mo, anong pakialam ko? Sa akin ang lahat ng nasa bahay na ito. Ako lang ang nag-iisang tagapagmana. At ikaw, isa ka lang na mamalimos na pinalayas ni Pamilyang Han. May kailangan ka pa ba? Ibababa ko na ito kung wala na. Lu Qingyue, bakit napakayabang mo? Pinapahalagahan ka lang ni Pamilyang Shen. Ngayon dahil sa taong iyon na walang malay. Huwag mong isiping mahalaga ka. Ano naman kung wala siyang malay? Sa ngayon, ano man ang sabihin mo, manugang pa rin ako ni Pamilyang Shen. Ano man ang mangyari sa akin, siguradong tutulungan nila ako. Anong magagawa mo sa akin, Han Ziyang? Ikaw! Tapos na ako sa kasunduan. Napakasalan siya para sa iyo. Huwag mo na akong tatawagan uli. Ipacheck mo sa akin ang isang tao na ang pangalan ay Lu Qingyue. Bilis! Ikaw, sa sahig ka ba talaga natulog? Opo. Hanggang wala pang pahintulot ninyo, hindi ko pakikialaman ang anumang gamit o pribilehiyo ninyo. May respeto siya sa akin. Hindi siya katulad ng ibang mga lalaki. Gabi na po. Oras na para matulog. Ang bago kong asawa, gwapo naman siya tingnan kaninang umaga. Pero ano kaya ang itsura niya kapag walang suot na damit? Kahit asawa kita, pero hindi ko pa rin pwedeng labagin ang panata ko. Anong iniisip mo? Matulog na tayo. Ang galing! Bakit ang bilis ng tibok? Ng puso ko? Hindi naman ako ganito noon, kahit purihin pa ng guro ko. Ito na kaya ang sinasabi nilang pag-ibig? Lu Qingyue,
Tandaan mo, nandito ka lang para ayusin ang nakaraan. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Isa pa, hindi totoo ang pagkakakilanlan mo. Mas mabuting huwag na lang magpalalim ng ugnayan. Pinapasama ka ni Papa sa akin sa kumpanya ngayong araw para masubukan mo na ring humawak ng ilang mga proyekto roon. Sige po, tara na po. Sandali. Yan ba talaga ang balak mong isuot? Ito, may problema ba rito? Hay nako, Araw-araw naman akong nakasuot ng ganitong damit sa bundok. Sanay na ako rito at hindi ko kailangan ng suit at shirt. Ang ganitong klase ng damit kasi, naku po, kung isasama kita palabas na ganyan ang suot, aakalain siguro ng ibang tao na pinaglalamayan mo ako mukha kang balo. Hindi ko talaga hahayaan na ganyan ang suot mo. sige, magbibihis muna ako bago tayo umalis. Sige, Qingyan, ang suot kong ito, bakit parang hindi tama ang pakiramdam ko? Tingnan mo nga. Hoy, hoy! Ano bang ginagawa mo? Qingyan, tanghaling tapat na ito. Hindi ba parang masyadong mabilis ang nangyayari sa atin? Hindi pa ako handa. ano bang iniisip mo? Napakapangit ng suot mo. Tutulungan lang kitang hubarin to. Sandali! Mukhang nakakatawa ang itsura niya. Bakit hindi ko muna siya asarin? Sige, ikaw na ang maghubad niyan mag-isa. Bakit nakatitig ka lang dyan? Hubarin mo na. Dito talaga? Bakit hindi? Huwag mong sabihing gagawa pa ako ng fitting room para sa'yo? Ano kasi? Tumalikod ka muna. Tinawag mo na akong asawa mo? Tapos nahihiya ka pang makita kita? Siyempre hindi ako takot na makita mo ako. Natatakot lang ako na baka isipin mong masyado kasing maganda ang pangangatawan ko at magulat ka lang. Ikaw, ano bang ginagawa mo? Hala, hindi ba sabi mo magpalit na ako ngayon? At kailangan dito talaga? Minaliit kita ha? Bastos ka rin pala talaga. Ikaw naman ang may sabing, maghubad ako. Bakit mo pa ako binabastos? Ang babaeng ito ay talagang walang lohika. Sige na, maghubad ka na dyan. At kukuha lang ako ng damit para sa'yo. Tandaan mo mamaya na isuot ng maayos ang pantalon mo, ha? Opo, Tapos ka na ba? tapos na. Teka. Qingyan, pwede ko na bang makuha ang damit ko? Ang pangangatawan na ito, mukhang maganda nga. Itingala mo ang ulo mo. Napakinosente mo naman. Konting tukso lang. Namumula ka na agad ng ganyan. Yan. Ngayon, unang beses na pupunta sa opisina, si Ziyang, kailangan mong... Nako itong matandang to. Maling oras ang dating ko. Ipagpatuloy niyo lang. Sige lang. Papa, Papa, hindi po yun ang iniisip nyo kanina. Nagkakamali po kayo sa amin. bakit parang gustong-gusto niya? Na lumayo at iwan ako. Papa, pumunta po ba kayo rito ngayon dahil may kailangan kayo? Ikaw talaga, manugang nakita ngayon, kaya hindi ka na dapat maging sobrang simple. Dapat ay may pinapakita kang katayuan kapag lumalabas. Ito ang ipinagawa kong business card para sa iyo. Kapag nakita ito ng ibang tao, malalaman nila kung sino ka. Hindi ka na nila mamaliitin. Ayan, kunin mo ito. Napabait ni Papa sa akin. Dapat ko bang sabihin sa kanya ang totoo? Sige na, pumunta na kayo agad sa opisina para hindi kayo mahuli. Sige na, lakad na. Papa, Heto naman, sige na. Hay, nako, ang ulyanin ko na talaga. Nakalimutan kong sabihin kina Ziyang at Yanyan na ngayon si Pamilyang Han ay magpapadala ng tao sa kumpanya para sa proyekto. President Shen, gumagawa na naman ng gulo ang ikalawang tito mo. Pumunta po kayo rito at tignan nyo. sige. May kailangan lang asikasuhin sa opisina, uunahin ko lang ito. Hintayin mo ako rito saglit.
Opo? Si Papa talaga, maayos na ang lahat. Pinilit pa akong lumabas. Para sa anong proyekto ba? Wala naman akong alam sa ganito. Aba, sino kaya ito? Hindi ba ito yung nakikitira sa pamilya ng iba? Para lang, magsilbi bilang katulong kuya? Bakit? Sa halip na mag-alaga ng may sakit sa bahay, anong ginagawa mo rito? Sadyang maliit ang mundo natin. Napasok ka lang sa mayayamang pamilya, formang tao ka na. Huwag mong sabihin nandito ka para mag-apply ng trabaho. Akala mo ba talaga papapasukin ka ng pamilyang Shen sa kumpanya dahil lang inaalagaan mo ang gulay na yon? Dahil araw-araw kang parang katulong na nagsisilbi sa kanya? Maawa na sila sa iyo at bibigyan ka ng pwesto? Masyado kang nananaginip. Isa ka lang namang tuta ng Shen Group. Pagdating ng araw na ang Shen Qingyan na gulay na iyon ay wala na. Tapos na rin ang masasayang araw mo. Kung yan ang sabi mo, mukhang magiging mahaba ang masasayang araw ko. Anong ikinatutuwa mo? Kung hindi dahil sa pangalan ko, ang isang mahirap na tulad mo na walang maipagmamalaki ay hinding-hindi makakapasok sa mayamang pamilya gaya ng pamilyang Shen. Kung naiinggit ka, di bawin mo? Wala naman akong pakialam. Sila sa pamilyang Shen ang lumapit, hindi ako ang lugi rito. Mukhang dahil sa tagal mo sa kabundukan, nakalimutan mo na ang batas sa lungsod. Mag-ingat ka sa likod mo. Anong ginagawa mo? Naglakas loob kang magwala dito sa loob ng teritoryo ng Shen Group? Ang tapang mo ah. Bigla siyang lumitaw para protektahan ako. Sino ka ba? Naglakas loob kang saktan ako. Gusto mo na bang mawala? Ni hindi mo man lang siya kilala. Bakit ko siya dapat kilalanin? Sino ba siya? Karapat dapat ba siyang makilala ko? Sa tagal ng usapan natin, hindi pala kilala ni Han Ziyang si Shen Qingyan. Ang matandang iyon, pinapunta siya para makipagnegosasyon. Isang malaking pagkakamali ang ginawa niya. Hindi mo kilala ang kinalaban mo. Pero nanggugulo ka na. Hindi ka ba takot masaktan? Masasaktan? Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na bumuhat ng kamay sa akin ngayon. Maganda ka naman. Alam ko na. Siguro, dahil nararamdaman mo na ang pangungulila sa pag-aalaga sa isang gulay sa bahay. Pumunta ka rito sa kumpanya para maghanap ng empleyadong babae? Ay naku, ang ganda ng buhay mo at ang komportable na, ang lakas na ng loob mong sumagot. Sige ang tapang mo. Pera ng pamilyang Shen ang pambayad mo sa babae. Miss, kung balak mo mang kumapit sa mayaman, dapat ay nag-imbestiga ka muna. Tuta lang din siya ng Shen Group. Sa totoo lang, umaasa lang din siya sa iba. Wala siyang totoong pera. Iba ako. Bilang isang tunay na anak mayaman, ako ang tanging tagapagmana. Ang mga hindi niya kayang ibigay sa iyo, kaya ko. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang iwanan siya at sumama sa akin? Dahil walang gustong sumakal sa iyo, ako na ang mauuna. Titingnan natin, pagkatapos kitang saktan, kung anong magagawa mo. Naglakas loob ka talagang saktan ako. Kilala mo ba kung sino ako? Sinabihan kitang sumama sa akin dahil binibigyan kita ng pagkakataon. Alam mo ba kung sino siya? Siya lang naman ang presidente ng Shen Group, si Shen Qing Yan. Sinasabi mo bang siya si Shen Qingyan? Sino ba sa buong Dragon City ang hindi nakakaalam na ang panganay na anak ng mga pamilyang Shen ay naaksidente sa kotse 2 buwan na ang nakakaraan at naging paralisado at hanggang ngayon ay nakahiga pa rin sa kama? Paano kung sabihin ko, nagising na ako? Gising? Kung gising na ang panganay na anak ng mga pamilyang Shen, malamang ay nagpaputok na ang pamilyang Shen para magdiwang at naghanda ng malaking piging. Wala bang kahit anong balita sa media tungkol dito? Hindi ba ito malalaman ng mga business partner? Ayusin mo naman ang pagsisinungaling mo. Hayaan mong hulaan ko? Mula sa anong departamento ka? Hula ko. Galing ka sa public relations. O baka naman. Saan naman kumuha si Lu Qingyue ng ganitong klase ng bayarang babae? Ano? Ang isang basurang gaya mo ay gustong lumaban. Hindi lang ako handa kanina. Ngayon, ako na mismo ang magpaparusa sa inyo, alang-alang sa panganay ng mga pamilyang Shen. Hoy, ikaw na empleyado, lumapit ka rito. May tao rito na nagpapanggap bilang si pamilyang Shen. Tawagin mo agad ang guard. At ang dalawang ito, palayasin mo sila rito. President Shen, okay lang po ba kayo? Sino ka ba? At nagagawa mong bastusin si President Shen? Magkasabot ba kayo? Anong klaseng palabas ba ito? Sama-sama kayong umaarte? Ikaw, dahil sa kapangyarihan mo bilang manugang ng pamilyang Shen, hindi pa sapat na may babae ka na sa kumpanya dahil pati pala, ang assistant ng presidente ay nakuha mo ring akitin. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Ako ang assistant ni President Shen, si Shen Han, at ito si Shen Qingyan, si President Shen mismo. Ito na naman. Mahusay ang pagkasanay ng team nyo. Pati mga linya ay pare-pareho. Bakit? Magkano ba ang ibinayad niya sa inyo? Dodoblehin ko ang bayad. Gusto nyo bang mag-isip na sa akin na lang magtrabaho? Napakangmang naman nito. Mukhang kailangang si Papa na ang kumilos para matapos na ang gulong ito. Sige, ngayon din ay tatawagan ko na si Papa. Paano niya nalaman na gusto kong tawagan si Papa? Sigurado akong hindi ko naman sinabi iyon ng malakas. Got, nag-react ako nang hindi sinasadya. Makahalata kaya niya? Pa,
May oras po ba kayo na pumunta rito sa opisina? Dito sa Qingyan, may nangyaring kaunting problema. Sige po. Ang Chairman Shen, darating sa loob ng 10 minuto. Aba, mukhang nasasarapan ka na sa pag-aartista mo, ha? Sige, maghihintay ako rito. Titingnan ko nga kung sino itong ipatatawag mong Chairman Shen na yan. Chairman Shen, mauuna na po muna ako. Sige. Nahulaan ba niya? Ang nasa isip ko, o nagkataon lang? Hindi niya pwedeng malaman na naririnig ko ang iniisip niya. Kailangan kong makaisip ng maayos na paliwanag. Tapos na ang 10 minutong palugit. Nasaan na yung tinawag ninyong Chairman Shen? Bistado na kayo, di ba? Humanda kayo sa akin. Tatawag na ako ng security para kayong mga manloloko ay mapalayas dito lahat. Sino ang nagsabing tatawag ng security para magpalayas? Chairman Shen, tamang-tama po ang dating nyo. May 2 empleyado rito na nagpapanggap bilang si pamilyang Shen, pati assistant ng presidente, para manloko sa kumpanya. At pati itong Lu. Ang si Han Ziyang, naging manugang nyo na siya, pero imbes na sa bahay ay magbantay at mag-alaga sa may sakit ninyong anak, pumunta siya rito para makipaglandian sa ibang babae. Isa siyang hamak na tao, isang masamang lalaki. Matindi talaga ito. Pati sarili niya nadadamay, napakadumi kong magsalita. Humanda kayong parusahan. Yan. Anong nangyayari rito? Nakatanggap ako ng tawag mula kay Ziyang, kaya agad akong sumugod dito. Chairman Shen, ano po ang itinawag nyo sa kanya? Yan? Talaga bang anak siya ng pamilyang Shen? Na si Shen Qingyan? Chairman Shen, ano po ang itinawag nyo sa kanya kanina? Yan siya ba talaga ang panganay na anak ng mga pamilyang Shen? Si Shen Qingyan? Bakit? Sa tingin mo ba ay hindi ko na makikilala ang sarili kong anak? Paano ito mangyayari? Hindi ba si eldest Miss Shen ay naaksidente sa sasakyan at hindi na makagalaw sa kama? Ang ibig mo bang sabihin ay dapat manatili na lang si Yan sa kanyang hospital bed at habang buhay na hindi magigising? Hindi po. Chairman Shen, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Pa, hindi lang iyon ang sinabi niya. Talagang ayaw niyang maniwala na ako si Shen Qingyan. Mismo pang si Secretary Shen ang nagpaliwanag pero hindi pa rin siya naniwala. Sabi pa niya, isa lang daw akong babaeng simpanse, isang masamang babae na nagbebenta ng katawan, at sinabihan akong sumama sa kanya. Hinaras din niya si Qingyan at sinabing, mawawala na siya sa mundong ito. Napakalakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong sumpain at siraan ang anak ko. Chairman Shen, isang malaking pagkakamali lang ito. Hindi ko po alam na nagising na si Miss Shen. Chairman Shen, puro ito pagkakamali. Hindi ko po alam. Nagising na pala si Miss Shen. Wala namang balita mula sa media? Kaya, akala ko po. Ano ang akala mo? Kailangan pa bang magkaroon ng malaking selebrasyon para lang malaman mong gising na ang anak ko? Hindi po ganoon. Hindi po. Nabulag po ako. Napakatanga ko po. Hindi ko po agad nakilala ang mahalagang tao. Eldest Miss Shen, nagsusumamo po ako na maawa kayo. Patawarin niyo na po ako. Tama na. Narito ka ba para representahin ang pamilyang Han? Para pag-usapan ng proyekto? Opo, Chairman Shen, naghanda po kami ng may buong katapatan. Wag na. Kahit na ang inyong pamilyang Han ay may tuturing kong balai sa panig ni Shen, hindi ko pa rin matatanggap na ang anak at manugang ko ay hiyain sa harap ng maraming tao. Umalis ka na. At sa susunod, wag ka nang pupunta rito para makipag-partner. Layas. Huwag po. Huwag. Chairman Shen, alam ko pong nagkamali ako. Nagsusumamo po ako na bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Alis. Hindi. Chairman Shen, alam ko na po ang pagkakamali ko. Pakiusap, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Looking Yue, ang atrasong ito, balang araw, pagbabayarin kita ng husto. President Shen, ito po ang ipinapakuha niyo sa akin na mga impormasyon tungkol kay Lu Qingyue. Mr. Lu Qingyue, wala ka bang balak magpaliwanag? Yan. Anong nangyayari rito? Pa, hindi talaga siya si Han Ziyang. Ang pangalan niya ay Lu Qingyue. May mga litrato rin sa dokumentong ito.
Mukhang hindi na ito maitatago pa. Pa? Qingyan? Patawad po, niloko ko kayo. Totoong hindi Hanziang ang pangalan ko. Noon, dahil ayaw ni Hanziang na pumasok sa pamilya niyo bilang manugang, pinapunta niya ako para humalili sa kanya. Patawad po, nagsinungaling ako sa inyo? Dahil hindi talaga ako si Hanziang. Noong una, ayaw maging manugang ni Hanziang, kaya hinayaan niya akong pumalit sa kanya. Pero huwag kayong mag-alala. Kay pamilyang Shen, ay hindi ko siya babalaking hamakin. Sa puntong iyan, tiwala ang tatay sa iyo. Hindi ka ambisyoso. Isa kang mabuting bata. Pa, maraming salamat po. Wala na po. Akong ibang sasabihin. Kung handa na po si Qingyan, maaari na kaming maghiwalay agad. Lahat ng ibinigay niyo po sa akin, ay babalik ko po sa inyo. Ay hindi pwede. Dahil ikinasal na kayo ni Yanyan at may nararamdaman na sa isa't isa. Hindi mahalaga sa akin kung si Han Ziyang ka man o si Lu Qingyue. Ikaw pa rin ang manugang ng aking pamilyang Shen. Ang tiningnan ko ay hindi ang pagiging amo ng pamilyang Han, kundi ang iyong pagkatao at ang tapat mong pagmamahal para kay Yanyan. At ang pagiging tapat niya kay Yanyan. Qingyan, huwag kang magagalit. Hindi ko sinasadyang pagsinungalingan kayo. Ako, Wala akong masyadong pakialam kung sino ka. Noong nasa opisina kanina, nang makita ko ang ugali ng totoong Han Ziyang, ay mas lalo pa akong nagpasalamat na hindi siya ang naging asawa ko. ibig bang sabihin nito ay maaari kong isipin na pinupuri mo ako? Ang pagiging mas maayos kaysa sa isang masamang tao, sa tingin mo ba ay isang bagay na dapat ipagmalaki? Oh, tama ka naman. Tapos na dapat ang usapang ito, di ba? Nga pala, noong nasa opisina kanina, paano mo nalaman na gusto kong humingi ng tulong kay Papa? Nakalimutan kong itanong yon. Kapag nalaman niya na naririnig ko ang iniisip niya, siguradong tatapusin niya ako. Qingyan, ang bagay na ito, hindi ba simple lang? Tingnan mo, sa sitwasyon natin noon, ang paghingi ng tulong kay Papa, ang pinakamainam na paraan. Hindi mo kakilala si Han Ziyang, pero ang Papa natin, ang chairman ng Shen Group, ay siguradong kilala niya, di ba? Dahil sa sitwasyon natin noon, ang hingi ng tulong ni Papa, ang pinakamabuting paraan. Hindi mo man kilala si Han Ziyang, pero ang Papa natin, si tagapangulo ng pamilyang Shen, posible bang hindi niya rin kilala? Dahil kilala siya ni Papa, siguradong maniniwala siya sa mga sasabihin ni Papa. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na ikaw nga ang anak ni tagapangulo ng pamilyang Shen. Ganoon lang ba talaga kasimple? Wala nang ibang dahilan? Ano pa nga ba ang ibang dahilan? Hindi naman marahil. Marunong akong magbasa ng isip para malaman kung anong iniisip mo. Sa bagay, sa mundong ito, wala namang bagay na gaya ng pagbasa ng isip. Mukhang masyado lang akong nag-isip. Ang totoo niyan, mayroon talagang ganoon. Mukhang naniwala naman siya. Nung sumasagot ka, masyadong natural ang dating? Parang talagang nakikipag-usap ka. Ako? Paano namang hindi ako maghihinala? Ibig sabihin lang niyan ay napakalalim ng samahan natin at nagkakaintindihan tayo. Sinong may malalim na samahan sa'yo? Kung talagang may kakayahan akong magbasa ng isip, unang-una kong babasahin ang nasa loob mo para malaman kung iniisip mo rin ako. Binabasa mo ba kung iniisip kita? Araw-araw sa totoong buhay at ang tinig ng puso mo ay naghahalo sa pandinig ko? Dahil doon ay hindi ko na halos may pagkaiba, ang realidad at ang tinig ng puso. Nakalusot ako sa pagkakataong ito, pero paano na sa susunod? Masyado namang laging nagkataon, siguradong magdududa na siya. Nararamdaman kong tila. Nagugustuhan ko na si Shen Qingyan. Hindi maaari.
Narito ako para putulin ang ugnayan. Hindi ako pwedeng mahulog ng husto. Naghihintay ang aking guro sa pagbabalik ko sa bundok. Tila, kailangan ko ng distansyahan ang sarili ko sa kanya. Ang garne. Bakit parang iniiwasan ako ni Lu Qingyue nitong nakaraan? Maagang umaalis at gabi na umuuwi. Hindi man lang nagsasalita pagka-uwi. Pagkatapos maligo, ay agad nang natutulog. Wala talagang pasensya. Wala talaga siyang pasensya. Nitong mga nakaraang araw lang ay nagpapansin pa siya. Pero ngayon ang bilis nang nagbago ang pakikitungo niya. Ngayon, katapusan ko na. Qingyan, maayos ka lang ba? May sugat ka ba o galos? Ang paa ko. Parang napilay ang paa ko. Mukhang nag-aalala talaga siya. Mabuti na lang at bukong-bukong lang ang napilay. Hindi naman napinsala ang buto mo. Sa mga panahong ito, kailangan mong magpahinga ng mabuti at gagaling din yan. Opo, Sa mga panahong ito, magpahinga ka muna ng mabuti, gagaling din yan pagkatapos. opo. Napakagwapo niya. Ang ganito kagwapong tao ay ang asawa ko. May masakit ba sa likod mo? Gusto mo bang gamutin ko? Ayos lang. Walang anuman ang likod ko. Lumalaki ako sa kabundukan, sanay na ako sa mga galos, sanay ang katawan ko. Ako na ang bahala kapag uwi ko. Ganoon ba niya ako kairita? Na kahit paggamot ay ayaw niya akong tumulong? Hindi maaari. Kailangan ko nang umalis agad. Kapag nagtagal pa ako dito, natatakot akong baka hindi ako makapagpigil. Qingyan, may kailangan lang asikasuhin sa kumpanya. Magpahinga ka lang muna rito at huwag malikot. Tatawagan ko si Shen Han para papuntahin siya rito at alagaan ka. Mukhang mabait lang si Lu Qingyue sa akin. Dahil lamang sa obligasyon. Hindi dahil sa mahal niya ako. Mukhang naging mabuti lang sa akin si Lu Qingyu. Dahil lang sa kaniyang tungkulin. At hindi dahil mahal niya ako. President Shen, hindi na po kayo dapat uminom. Masama po sa katawan ng labis na alak. At isa pa, kakakagaling nyo lang po sa sakit. Hindi nyo po kayang abusuhin ang sarili nyo? Huwag kang mag-alala. 2 baso lang naman ang iinumin ko. Hindi naman ako lasing. Wala itong masamang epekto. Ito ba ang sinasabi niyong kaunti lang? President Shen? Ito ba ay dahil kay President Liu? Siya. Walang silbi sa akin ang Lu Qingyue na iyan. Wala naman akong puwang sa puso niya. Kaya bakit ko pa kailangang i-dinner ang lungkot ko dahil sa kaniya? President Liu? Bumalik na po kayo agad dito? Lasing na po si President Shen. Qingyan, anong nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong ininom? Wala kang pakialam. Bahay ko ito. Kahit gaano karami ang inumin ko, wala kang magagawa. Ibalik mo iyan sa akin. Kahit na hindi ka pa rin dapat uminom ng ganiyan? Paano na lang kung magkasakit ka? Iinumin ko ang lahat ng gusto ko. Ibalik mo iyan sa akin. Pero hindi mo naman dapat ubusin iyan. Paano kung magkasakit ka niyan? Concern ka ba sa akin? Asawa kita? Natural lang na mag-alala ako sa'yo. Mag-asikaso ka na ng diborsyo ngayon. Kung hindi ay huwag kang makialam.
Master, sa pagkakataong ito ay hindi ko na talaga kasalanan. Kung hindi ko matalikuran ang mundo. Ang totoo, ang tadhanang ito ay masyadong mapusok. Hindi ko na talaga kayang labanan. Panaginip lang pala iyon. Mula noong aksidente sa sasakyan, lagi ko nang napanaginipan ang mga nangyari sa araw na iyon. Mukhang kailangan ko nang magpatingin sa doktor. Isang panaginip lang pala. Mula noong aksidente sa sasakyan, lagi ko na lang napananaginipan ang mga nangyari noong araw na iyon. Mukhang kailangan ko na humanap ng doktor para magpakonsulta. Huwag kang matakot. Ang nangyari sa aksidente ay matagal na nung lumipas. Nandito lang ako para sa'yo. Wala pa naman akong sinasabi. Paano mo nalaman ang napanaginipan ko? Lagot na. Gising na nga ang katawan ko, pero hindi pa ang utak ko. Nasabi ko tuloy bigla ang laman ng isip ko. Ang tanga nito. Mukhang kailangan ni Papa na kumilos para tuluyang maresolba ang problemang ito. Sige, tatawagan ko na si Papa ngayon din. Paano niya nalaman na? Hahanapin ko si Papa. Sigurado akong hindi ko naman sinabi iyon ng malakas. Magsalita ka. Naririnig mo ba? Ang nilalaman ng isip ko? Aray ko. Masakit, masakit, masakit. Mahal ko, huwag masyadong madiin. Kapag hindi mo ipinaliwanag ito ng maayos, kahit tumawag ka pa sa nanay mo ay walang saysay. Bilis sabihin mo na. Sasabihin ko na. Eto na, magsasalita na ako. Bitawan mo muna ang kamay mo. Sobrang sakit. Hindi ako makapagsalita. Kung hindi mo ipapaliwanag ng maayos ngayon, wala kang takas kahit kanino ka pa humingi ng tulong. Magsalita ka na. Magsasalita na? Magsasalita na ako? Bitawan mo muna ang kamay ko. Sobrang sakit. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Bakit ang lakas ng kapit mo? Ako, totoong naririnig ko ang nasa isip mo. Pero, hindi ko iyon sinasadya. Hindi ko rin alam kung paano. Pangako sa langit, hindi ako nakarinig ng anumang masiselang bagay tungkol sa iyo. Saka, ang pagdinig na ito sa isip mo, nawawala kapag malayo na tayo sa isa't isa. Dapat lang, kundi ay malalagot ka. Binabalaan kita. Mula ngayon ay bawal mo nang pakinggan ang mga hindi dapat mapakinggan. Kung hindi, may kalalagyan ka. Masusunod po. Sandali. Anong nangyayari sa iyo? Hindi mo ba? Pakiramdam na maayos ang katawan mo? Hindi ba dapat ako ang magtanong niyan sa iyo? Pinagod mo ako ng husto kagabi. Parang madudurog ang buong katawan ko. Saan mo ba nakukuha ang sobrang lakas na iyan? Pero, ikaw naman ang unang yumakap sa akin kagabi. O siya, tama na iyan. Huwag ka na makipagtalo. Dahil pagod ka, humiga ka muna at magpahinga. Ipagluluto ka ng pagkain ng asawa mo. Sige na. Sige na. Huwag ka na makulit. Dahil pagod ka, humiga ka muna at magpahinga. Ipagluluto ka ng asawa mo. Hindi ko akalain na ang Shenqing yan na yon ay magigising pa. Pa, dahil ito sa mga palpak mong plano. Ngayon, ayan na. Nakinabang pa ng libre ang hampas lupang iyon. Ngayon marunong ka nang manisi sa akin? Dati, sino ba ang ayaw mag-alaga sa iba? Na nag-isip na nakakahiya ang pumasok sa pamilya nila at pilit na tumatangging pumunta? Ngayong nakita mo may nakakuha ng magandang oportunidad, nagsisisi ka na. Ang ginawa kong pinakamaling desisyon ay ang hayaan kang asikasuhin ng proyekto dahil ginalit mo si Shen Group, kaya ang proyekto ng pamilyang Han ay hindi na maituloy. Ang magandang buhay na dapat ay para sa akin ay napunta lang pala kay Lu Qingyue. Hindi maaari. Hindi ko ito palalampasin. Siguradong babawiin ko si Shenqing yan. Miss Shen,
Nakita tayong muli. Bakit ikaw na naman? Miss Shen, nagkita tayong muli. Bakit ikaw na naman? Dahil sadyang, nandito ako para hintayin si Miss Shen. Miss Shen, nandito ako ngayon para humingi ng paumanhin. Isang tapat na paumanhin. Han Ziyang, ano ba talaga ang binabalak mo? Hindi pa ba sapat ang leksyong nakuha mo noong huli? Nabulag ako noon, hindi kita agad nakilala. At marami akong nasabing hindi maganda, pero ang lahat ng iyon ay isang pagkakamali lamang. Naparito ako ngayon, ng buong puso, upang iparating kay Miss Shen ang aking pagsisisi. Ang mga bulaklak na ito ang tanda ng aking paumanhin. Umaasa ako na si Miss Shen ay bibigyan ako ng pagkakataong magbago. Kung nandito ka lang para humingi ng tawad, tinatanggap ko na. Ngayon, tabi. Sandali, Miss Shen, mayroon pa akong sasabihin. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Dahil may meeting pa ako mamaya, wala akong oras para sa mga daldal mo. President Shen, pag-isipan mong mabuti, si Lu Qingyue, ang mahirap na lalaking galing sa liblib na probinsya, walang karanasan sa mundo, at walang kagandahang asal. Pumasok siya sa pamilyang Shen bilang asawa, gamit ang aking pagkatao. Kaya, sa pang-araw-araw, siguradong sinusunod niya ang aking mga gawi at ang aking mga katangian. Ano ba talagang gustong sabihin ng taong ito? Dahil labis mo siyang hinahangaan, hindi ba't nagpapatunay lang iyon na ang talagang gusto mo ay ang aking pagkatao at mga katangian? Mahanga ka ng husto sa kaniya, hindi ba pinapatunayan lang niyan na ang gusto mo ay ang karakter at mga katangian ko? Nagkakamali ka ng iniisip. Hindi ka niya ginagaya at hindi niya kailangang gawin yon. Ang sarili niya ay daang-daang beses na mas higit sa iyo. Pagdating naman, sa sinasabi mong karakter at mga katangian, kung wala ka namang ganoon, wag mo na itong ipagyabang. Narito ang 8 milyong dolyar. Alam kong wala lang ito kay pamilyang Shen, pero ito ay patunay ng aking katapatan. Ituring na natin. Itong dote para sa kasal natin. Ay hindi, isang pabuya. Lu Qingyue, makakapagbigay ba siya ng ganito kalaki? Maliban sa muka, ano pa ba ang mayroon siya? Miss Shen, matalino ka naman. Dapat alam mo kung sino ang tamang piliin. Semento ba ang laman ng utak ng taong ito? 8 milyong dolyar, isang dote. Akala ba niya ay namamalengke lang siya ng gulay? Han Ziyang, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon, wala akong interes sa iyo. Kung hindi ka pa aalis, tatawag na ako ng security. Shen Qingyan, huwag kang masyadong mataas ang tingin sa sarili. Napakababa na nga ng loob ko sa iyo. Hindi ko kailangan ng respeto mo. Tumabi ka. Huwag kang masyadong abusado. Nagpapakababa na nga ako sa iyo. Hindi ko kailangan ng respeto mo. Tabi. Nakapagtataka. Hindi ba't sabi niya kapag nasa opisina na, ay magpapadala siya ng mensahe sa akin? Bakit wala pa rin siyang paramdam? President Liu, nandyan po ba si President Shen sa bahay? May usapan po kami para sa isang meeting ngayon. Pero sa ngayon, ay mahigit 30 minuto na ang nakalipas. Hindi pa rin lumilitaw si President Shen. Kailanman ay hindi niya ginagawa ang ganito noon. Ano? Magpadala ka agad ng tao para tignan ang phone location ni Qingyan. Maliwanag. Qingyan, sana ay ligtas ka lang. Lu Qingyue, kung gusto mong maging maayos ang lagay ng panganay na binibini ni Shen, pumunta ka mag-isa sa pamilyang Han para makipagkita sa akin? Han Ziyang, baliw ka na. Alam mo ba, labag sa batas ang ginagawa mo. Pakawalan mo ako. Han Ziyang, nababaliw ka na. Alam mo ba, nalabag sa batas ang ginagawa mo. Pakawalan mo ako. Hindi naman ako mababaliw kung hindi dahil sa inyong dalawang mga walang hiya. Huwag kang magmadali. Dahil mamaya lang ay makikita mo na rin ang mahal mo. Han Ziyang, pakawalan mo na si Qingyan. Ang bilis mo naman. Bakit? Nag-aalala ka ba sa asawa mong tulog ang diwa? Han Ziyang, pakawalan mo na siya ngayon din. Ano man ang gusto mo, sa akin mo gawin. Lu Qingyue, sa tingin mo ba ay nasa posisyon ka para makipagnegosasyon sa akin? Ang biktima ay nasa kamay ko. Naintindihan ko na. Pinili mo siya dahil si pamilyang Han ay may iisang anak lang na pumasok sa pamilya niyo. Paano kung si pamilyang Han? Ngayon ay ako na lang ang natitirang anak? Pagdating ng oras na iyon, hindi ba't wala ka ng ibang pipiliin kundi ako? Han Ziyang, nananaginip ka ng gising.
Ano ba talaga ang gusto mo? Napakasimple lang. Una, lumuhod ka sa harap ko. Pagkatapos, saktan mo ang sarili mo rito. Kahit hindi malalim, basta makita kong parusahan mo ang sarili mo. Ching Yue, huwag kang makikinig sa kanya. Dito mo ituloy ang saksak. Huwag masyadong malalim. Kailangan ko lang makakita ng sugat. Ching Yue, huwag kang makikinig sa kanya. Umalis ka na. Huwag mo na akong intindihin. Bilis! Paano mo nasabi yan? Mag-asawa tayo? Hindi kita kailanman magagawang iwanan mag-isa. Napakagandang pagsasama. Halos maiyak ako sa inyong dalawa. Kung ganoon ay bilisan nyo. Gawin mo na at palalayain ko agad ang asawa mo. Kailangan kong makahanap ng tsansa. Kailangan ko munang makalapit sa kanya. Sige, magaling. Ikaw na hamak na taga-bundok, bagay lang sa iyong nakaluhod. Ngayon, pulutin mo ang patalim, itatarak mo iyan sa iyong tiyan. Bilisan mo. Kung hindi, ngayon din ay gagawa ako ng sugat sa mukha ng asawa mo. Huwag kang gumalaw. Pupulutin ko na. Mahusay. Ang susunod na hakbang, itatarak mo na ngayon. Ang patalim sa iyong tiyan. Kung hindi, ang pinakamamahal mong asawa ay Ching Yue, ang tsansa mo. sa susunod na hakbang. Ngayon, sa sarili mong sikmura ka tumama. Dahil kung hindi, ang mahal mong asawa ay baka, Ching Yue, pagkakataon na. pagbabayarin kita. Qingyan. Qingyan. Hindi. Wala akong kinalaman dito. Siya ang kusang sumugod. Susubukan mong tumakas? Hindi yan magiging madali. Ching Yue, Qingyan. Qingyan. Hindi ka mapapahamak? Dadalhin na kita agad sa ospital. Kung hindi lang para iligtas si Qingyan, ay siguradong lahat ng mga natutunan ko ay gagamitin ko laban sa iyo. Ching Yue. Ako, mawawala na ba ako? Hindi ko pa nagagawang sabihin sa kanya na mahal ko siya. Narinig ko ang lahat. Hindi mangyayari iyon, hindi ka mawawala. Ching Yue, noong tumawag ka kani-kanina lang, sinabi mong nasaktan siya niyan? Narinig ko ang lahat. Hindi ito mangyayari. Hindi kita hahayaang mapahamak. Ching Yue, tumawag ka lang kanina at sinabing nasaktan si Yan Yan. Ano nangyari? Dahil kay Han Ziang, kinuha niya si Qingyan ng pilit. Hindi ko nagawang protektahan si Qingyan. Para iligtas ako ni Qingyan, kaya siya naging ganito ngayon. Pa, bilisan niyo po at dalhin siya sa ospital. Hindi ka ba sasama sa akin? Pa, mayroon pa po akong importanteng gagawin. Pagkatapos kong ayusin ito, pupunta na ako agad doon. Sige po. Ito. Sa wakas at dumating din kayo. Ah, Bakit parang takot na takot kayo? Nang makita niyo akong ganito? Natatakot ba kayong multo ako? Huwag kayong matakot. Hindi ito ang dugo ko. Ang may-ari nito ay kasalukuyan pang ginagamot sa loob ng operasyon at ang lahat ng ito ay dahil sa pinakamamahal ninyong anak. Ang may-ari ng dugong ito ay nasa loob pa ng surgery room at sinusubukang iligtas. At ang lahat ng ito ay dahil sa iyong paboritong anak. Para sa lahat ng nawalang dugo sa kaniya, sisiguraduhin kong magbabayad kayo ng makaisang daang beses. Ching Yue. Ching Yue. Ikaw. Makinig ka muna sa akin. Ziyang, nawala lang siya sa sarili noon. Nawala siya sa kanyang katinuan. Sa susunod, sisiguraduhin kong dadaan siya sa mas mahigpit na pagtuturo. Pagtuturo? Mas magaling magturo ang mga pulis kaysa sa inyo. Noong bata pa ako, at palagi niya akong inaapi, bakit kailanman ay hindi ko nakitang tinuruan niyo siya ng tama? Hindi. Huwag kang tatawag ng pulis. Ching Yue, kapatid mo siya. Kapag tumawag ka ng pulis, tapos na ang lahat para sa kanya. Masisira rin si pamilyang Han. Kapatid? Chairman Han, mahigit 10 taon na ang nakararaan. Tinuring niyo akong parang basura nung iniwan niyo ako sa bundok. Tinuring niyo ba ako bilang kaniyang kuya? At ang nanay ko, hanggang sa wala na siya,
Tinuring niyo ba siya bilang pamilya? Ang nakaraan. Lipas na ang nakaraan. Pero ngayon ay babawi kami sa'yo. Ano ang gusto mo? Pera? Share sa kumpanya? Kahit ano ibibigay ko. Basta, huwag ka lang tatawag ng pulis. Lo Yue. Tingnan mo kung ano ito. Lo Yue. Tingnan mo kung ano ito. Ito ang altar ng iyong ina. Nangako ako sa kanya. Nahahayaan ko siyang pumasok sa templo pagkatapos niya mawala para mabigyan siya ng tamang pangalan. Gusto mo bang hindi magkaroon ng kapayapaan ang kanyang kaluluwa at maging isang ligaw na kaluluwa na lang habang buhay? Basta't mangako kang hindi ka magrereklamo sa pulis. Ngayon din, ay buong paggalang ko siyang ilalagay sa templo upang makuha ang respeto ng kanyang mga apo. Kung hindi, ngayon din ay wawasakin ko ito. Sandali, tumigil ka. Hello po. Dito po ang 911 emergency hotline. Pasensya na po. Maling numero po ang natawagan ko. Ikaw. Hindi na kailangan ng templo. Hindi kailangan ng aking ina. Ang maruming respeto ng pamilyang Han. Mula ngayon, bantayan mo ang iyong paboritong anak at huwag mo na siyang hayaang gumawa pa ng kung anong masama. Dahil kung hindi, ang lahat ng atraso ninyo noon at ngayon ay sabay-sabay nating lulutasin. Ngayon, kinuha na ni Lu Yue ang altar ng kanyang ina. Sa ngayon, nakuha na ni Lu Yue ang kinalalagyan ng puntod ng iyong ina. Sa aming mga kamay, ay wala na talagang kahit anong maaaring ipantakot sa kanya. At ikaw naman ngayon, dahil lang kay Shen Qingyan, ay nakipag-away ka sa kanya. Mabuti pang magpakabait ka lang. Huwag mo nang galitin ang mga taong hindi dapat kinakalaban. Lu Yue, sisiguraduhin kong magbabayad ka sa lahat. Kapag hindi ko na ipaghiganti ito, hindi na ako si Han Ziyang. Halika, uminom ka muna ng kaunting tubig. Yan. 2 araw kang nakahiga. Talagang tinakot mo kaming lahat. Lalo na si Yue. Bawat sandali ay nanatili siya sa tabi mo, ayaw niyang umalis kahit saan. Tignan mo siya. Pumayat na naman siya lalo. Huwag kang makinig kay Papa. Masyadong malabis ang mga sinasabi niya. Ito naman talaga ang dapat kong gawin. Ay, bakit ito naging malabis? Iyon naman talaga ang totoo. Yan. Sinasabi ko sa'yo, nung may sakit ka, umiyak si Yue hanggang sa mamula ang kanyang mga mata. Yan. Sinasabi ko sa'yo, noong may sakit ka, umiyak si Yue hanggang sa namula ang kanyang mga mata. Marunong ka palang umiyak? Halika rito. Patingin nga kung paano ka umiyak. Huwag kang malikot. Nagugutom ka ba? Ipaghahanda kita ng makakain. Huwag kang umalis. Hindi ako aalis. Kukuha lang ako ng makakain mo para lumakas ka agad at mabilis kang gumaling. Ay naku, tama na. Ako na ang maghahanda ng pagkain. Ayos ba? Kayong dalawa, gawin nyo na ang dapat nyong gawin. Hay. Talagang hindi na mapipigilan ang pag-alis ng anak sa bahay. Qingyan, bukod sa sugat mo, may iba pa bang masakit sa'yo? Wala naman. Qingyan, napakamanganib ng ginawa mo. Mabuti na lang at hindi malubha ang pinsala mo. Hindi mo nga ako iniwan. Paano ko naman makakayang pabayaan lang? Nasaktan ka ng ibang tao. Qingyan, salamat sa'yo. Halos mawala na ako, ngunit naiisip ko pa rin ang ganitong bagay. Iisipin kaya niya na masyado akong mababa? Muntik na mawala, pero ito pa rin ang iniisip ko. Iisipin kaya niya na masyado akong mababa? Qingyan, anong iniisip mo? Mayroon bang bahagi ng katawan mo na masakit? Tumigil ka nga. Hindi naman sa wala kang naririnig. Paano ko malalaman? Wala ka namang sinasabi sa akin. Qingyan, parang hindi ko na marinig ang iniisip mo. Bigla na lang lumitaw. At bigla ring nawala. Napakagulo talaga nito.
Hayaan na. Ayos lang, dahil ang salitang gusto kong marinig, ang pinakamahalagang salita, ay narinig ko na. Sulit na yon. Anong salita? Hay, sayang. Ang salitang ito ay sa isip mo lang naririnig. Sa totoong buhay, parang imposible nang mangyari. Gusto mo bang marinig? Kung gusto mo, halika rito. Mahal kita. Ngayon, narinig mo na ba? Mahal din kita. Narinig mo ba yon sa pagkakataong ito? Mahal din kita. Kayo talagang mag-asawa. Pagkatapos niyong maglambingan, bilisan niyo nang kumain. Kapag nagtagal pa kayo, baka lumamig na ang pagkain. Qingyan, maupo ka lang diyan at huwag gumalaw. Kukuha lang si husband ng pagkain para sa'yo. Wag na. Wag na po. Ako na po ang bahala. Bumalik na po kayo para magpahinga. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ganoon kalala ang kalagayan ko. Ito ang unang pagkakataon. Nalalahok ka sa isang business negotiation. Medyo nag-aalala talaga ako. Gusto mo bang sumama na ako sa'yo? Huwag kang mag-alala. Kahit papaano naman ay matagal na akong nananatili sa kumpanya. Ang ganitong bagay ay kaya ko nang ayusin. Tsaka kasama ko naman si Asistente Shen, kaya bumalik ka na at magpahinga. Ang package niyo po. Hayop na Han Ziyang na yan. Nagawa niya pang kuhanan ng malalaswang litrato si Qingyan. Hindi maaari. Hindi mo na pwedeng makita ito ni Qingyan. Qingyue, anong nangyari? Wala ito. Ito lang ay mga lumang litratong ipinadala ng kaibigan ko. Maraming litrato to. At biglaan kaya. Hindi ko agad nakilala. Anong klaseng lumang litrato ba yan? At bakit ganyan ang itsura mo? Ganito naman ang itsura ko lagi, di ba? Wala lang to. Ano na, President Lu? Ang regalo ko. Nakuha mo na ba? Han Ziyang, ano ba talaga ang gusto mo? Wala lang. Gusto ko lang humingi ng pabor. Tulungan mo akong makuha sa Shen Group ang 10% ng mga share. Kung sa bagay magkadugo naman tayo, kaya hindi naman sigurong labis ang paghingi ko ng tulong, di ba? Han Ziyang, akala mo ba sa pamamagitan ng ilang litrato ay magagawa mo na ang lahat? Sinasabi ko sa iyo, ang bigyan ka ng mga share ay isang kalokohan. Wala namang problema sa akin. Pwede mo ring baliwalain ito. Pero ang mga litratong ito, kapag kumalat, isipin mo kung ano ang magiging tingin ng mga tao sa Dragon City. Sa tagapagmana ng pamilya Shen, paano rin kaya siya? Pag-uusapan ng mga tao sa internet? Ikaw? Sige, kung ayaw mong gawin ang pabor na ito, wala akong magagawa kundi ilabas ang mga litrato. Tingnan natin kung mayroong handang magbayad ng malaki para mabili ang mga litratong ito. Sandali. Huwag kang magmadali. Ang bagay na ito ay kailangan ng oras. Kahit anong mangyari, kailangan ko munang pakalmahin si Han Ziyang. Ganyan dapat. Ang bagay na ito ay hindi matatapos agad. Kailangan ito ng oras. Sige, bibigyan kita ng 2 araw. Kung sa takdang oras ay hindi ko makuha ang gusto ko, alam mo na, ang magiging bunga nito. Kapag sa itinakdang oras ay hindi ko pa rin nakuha ang mga bagay na gusto ko, alam mo na kung anong mangyayari. Qingyue, anong problema? Ang itsura mo, parang lalong lumalala. Wala ito. Tungkol lang sa meeting sa opisina, minamadali na nila akong bumalik. At medyo kinakapos na ako sa oras. Mauna na ako ha. Ano kaya ang problema? Parang may tinatago siya. Pagkatapos ng meeting mo, tulungan mo akong tingnan kung sino ang nagpadala ng package na ito.
Bakit? Hindi ba naging maayos ang usapan nyo? Hindi. Maayos ang lahat. Pumayag ang kabilang panig na magdagdag ng 50 milyong dolyar na puhunan. Hindi ba magandang balita iyan? Bakit parang balisa ka pa rin? Hindi ba ito magandang balita? Pero bakit mukhang problemado ka? Baka pagod lang ako. Ching Yue, mayroon ka bang itinatago sa akin? Paano naman mangyayari iyon? Ano talaga ang laman ng package kahapon? Qingyan, Ching Yue, kahit na hindi ko alam kung anong nangyayari, pero kung may mabigat kang pinagdadaanan, huwag mo itong sarilihin, harapin natin ito ng magkasama, ayos ba? pero Qingyan, ang tungkol sa bagay na ito, ayoko talagang sabihin sa'yo. Natatakot akong masaktan ka. Kaya, ano ang kinatatakutan mo? Natatakot ka bang malaman ko ang katotohanan? Maliligo na muna ako. May mali. Siguradong may itinatago siya. President Shen, ang mga bagay na hiningi niyo po, ay nahanap ko na. Hala, ako na ang magbubukas. Paano ka nakapasok dito? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hoy, huwag kang magkamali. Nandito ako para pag-usapan ng tungkol sa trabaho. Lumabas ka. Huwag naman ganyan. Hindi naman na ibang tao si President Shen. O baka naman, takot kang malaman ni President Shen? Malaman ng alin? Wala yon. Han Ziyang, ano ba talagang kailangan mo? Hindi pa dumarating ang oras na pinagkasunduan natin. Wala naman. Nag-aalala lang ako na baka sa sobrang busy mo araw-araw, ay makalimot ka. Huwag mo akong sisihin. Akala ko kasi ay nakita na ni President Shen ang mga litrato. Litrato? Anong mga litrato? Qingyan, huwag kang makinig sa mga pinagsasabi niya. Mga lumang litrato lang iyon at hindi magandang tignan. Qingyan, maniwala ka sa akin. Han Ziyang, sanay ka na talaga sa paggamit ng mga ganyang estilo para sirain ang ibang tao. Iniisip mo ba na paniniwalaan ko ang mga sabi-sabi mo lang? Siyempre, siguradong hindi maniniwala si President Shen sa isang katulad kong ibang tao. Pero Lu Qingyue, kung talagang wala siyang tinatago, bakit kailangan maging ganyan siya kapag duda-duda? At isa pa, paano mo nalaman ang tungkol sa mga litrato? Pero Lu Qingyue, kung wala ka talagang tinatago, bakit kailangan mong maging malihim ng ganyan? Saka, paano mo nalaman ang tungkol sa mga litrato? Dahil kahapon, di ba, nagkaroon ng pulong? Noong break time ng meeting, nakita ko si Lu Qingyue na may tinitingnang mga litrato. Sayang at malayo ako, hindi ko nakita ng malinaw. Ching Yue, ipakita mo sa akin ang mga litratong iyon. Kung si Han Ziyang ay nagsisinungaling, paparusahan ko siya ngayon din. Hindi pwede. Ang mga litratong iyon ay hindi maaaring makita ni Qingyan. Sigurado na ako na walang lakas ng loob si Lu Qingyue na ipakita ang mga litrato kay Shen Qingyan. Lu Qingyue, ano ba talaga ang patago mong itinatagong mga litrato? Bakit takot na takot kang makita ito ni President Shen? Baka naman, mga patagong, litrato ito ng ibang babae? Qingyan, ang tungkol sa bagay na ito, totoong hindi ito. Tulad ng sinasabi niya. Tapat ako sa iyo. Kung gayon bakit, hindi mo magawang ipakita sa akin ang mga litrato? Ching Yue, naniniwala ako sa iyo. Gusto kong makita ang mga litratong iyon dahil gusto ko lang malinis ang pangalan mo. Kaya sige na, Qingyan, huwag kang tumingin. Nagmamakaawa ako sa iyo. Lu Yue, huling beses ko na itong itatanong. Ang mga litratong iyon, ano ba talaga ang mga iyon? Ito ay, President Shen, hindi sa pinapagalitan kita. Pero ang mga lalaki kasi, may kakaibang mga hilig. Manahimik ka. Ang mga nangyayari sa pagitan namin ay wala kang pakialam. Wala ka na bang trabaho? Ito ang proyektong ibinigay sa atin ni Chairman Shen noon. Ngayon at halos tapos na ito. Dinala ko ito kay President Shen para masuri at mapirmahan po. Dinala ko ito para kay Sir Shen upang ipasuri at papirmahan po.
Lumayas ka. Qingyan, ikaw. Lahat ng iyon ay pag-arte lang para sa kaniya. Nagtiwala ako sa iyo na wala kang ginagawang panloloko sa labas. Ang iyong delivery package, pinatingnan ko na ang lahat kay Assistant Shen. Alam ko ang tungkol dito. At siguradong may kinalaman si Han Ziang. Qingyan, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Ngunit kailangan mo pa ring sabihin sa akin kung ano ang nasa mga litratong iyon upang makagawa tayo ng susunod nating planong ganti. Kumuha si Han Ziang ng mga maseselang larawan mo at pinipilit niya akong ibigay sa kaniya ang 10% ng mga share ng Shen Group. Kung hindi, ay ilalathala niya ang mga litratong ito online. Tungkol sa mga larawang iyan, tiyak na peke at inedit lang ang lahat ng iyan. Ha? Peke pala ang mga larawan? Mayroon akong pulang balat sa baywang. Tingnan mo ang mga larawang ito. Walang makikitang ganoon dito. Kaya ibig sabihin ay peke ang mga ito. Saka hindi alam ni Han Ziang ang tungkol doon. Oo nga pala. Bakit ko ba nakalimutan ang bagay na iyon? Kaya naman, dito ka lang pala sa mga bagay na ito na wala sa sarili at natuliro, napakaloko mo rin talaga. Noon kasi, noong nakita ko ang iyong larawan, na kung saan ay wala siyang saplot sa katawan, ay sobrang nag-alala lang ako, hindi na ako nakapag-isip ng mabuti, hindi ko na ito tiningnang maigi. Ang mga larawan ay ipadadala ko para sa pagsusuri ng ebidensya. Masyado lang akong nagmamadali. Hindi ko na masyadong napag-isipan, hindi ko na rin natingnang mabuti. Ang mga litrato, ipapasuri ko para makita ang mga bakas. Ang pinakamahalaga. Ngayon ay ang Han Ziang. Ang lakas ng loob niyang lokohin ako. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon. May naisip ka na bang paraan? Dahil gusto niya ng shares, ibibigay natin sa kanya ang shares na iyon. Nung nakaraang 2 araw, bala ko lang mag-register ng kahit anong peking kumpanya. Para maloko lang siya. Pero ngayon, hahayaan ko siyang pagbayaran ang ginawa niya. Sigurado ka ba na? Pero hindi ito shares mula sa Shen Group. Tumingin ka rito. Huwag mong gamitin iyan. Malalantad ka sa impormasyon ng registration. Gamitin mo ang Longteng Technology. Ang kumpanyang ito ay ang pinaplano ng Shen Group noon na bilhin at gawa ng investment na hanggang ngayon ay isa pa ring bakanteng kumpanya. Sige, at gagawa tayo ng isang kasunduan para makuha ang mga litratong iyon. Kapalit ng mga shares na ito. Pero, pipirma kaya siya? Pipirma siya dahil sa pagiging sakim niya. Ito ang kasunduan sa paglipat ng shares. Pinagawa ko na ito sa mga tauhan ko. Sa paningin ng iba, ito ay 10% ng mga shares. Pero ang totoo, Kung ang ibinigay na kapalit ay may mga depekto sa karapatan o may maling pahayag, may karapatan ang tatanggap ng shares na putulin ang kontrata ng mag-isa at hingin ang bayad sa pinsala. Ito ay isang patibong sa kasunduan. tama? Oras na pumirma siya, magagamit ko bilang rason ang pagbibigay ng peking dokumento para ideklarang walang bisa ang kontrata. Sa pagkakataong iyon, hindi lang mawawala ang shares niya, magbabayad pa siya sa mga naging pinsala ko. Magdaragdag ako ng isang kondisyon, kailangan garantisado niya na totoo ang lahat ng dokumento dahil kung hindi, pananagutan niya ang lahat ng legal na problema. Sa oras na mapirmahan na niya iyan, may dedemanda ko na siya sa panggugulo. Paraang ito, maaari ko na siyang kasuhan ng panginikil. Napakadelikado niyan. Paano kung kumuha siya ng abogado para suriin ang kasunduan? Kilala ko ang ugali ni Han Ziang, masilaw lang iyan sa mga share, hindi na niya babasahin ng mabuti iyan. At saka, papatayin ko. Ang isip niya sa tuwa para agad siyang pumirma. Ano ang ibig mong sabihin? Bukas, pagdating niya, magsasagawa tayo ng isang palabas. Paano natin gagawin iyon? Sigurado ka bang uubra ito? Huwag kang mag-alala, siguradong gagana ito. Nakapagdesisyon ka na? Umupo ka. Dala ko na ang lahat ng kailangan. Nasaan na ang mga share? Ito ang kasunduan sa paglilipat ng share. Pumirma ka, at ang 10% ng share ay magiging sa iyo na. Mula sa Shen Group ang 10% ng share na ito? Hindi ito mula sa Shen Group. Kung ganoon, ano ito? Mula ito sa isang subsidiary ng Shen Group. Pero huwag kang mag-alala. Napakalaki ng market value ng kumpanyang ito. Ang 10% ng share ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyong dolyar. Subsidiary? Anong subsidiary ito? Ang Longteng Technology na nakatuon sa artificial intelligence. 10% ng shares ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyong dolyar. Subsidiary na kumpanya? Anong kumpanya yan? Longteng Technology, ang focus nito ay artificial intelligence. Kamakailan ay naghahanda ang Shen Group na mamuhunan. Napakaganda ng potensyal nito.
Dapat ay sapat na ito para matulungan ang iyong Han Group sa matinding krisis nito. Kapag napaunlad itong mabuti, siguradong magtatagumpay kayo. Gusto kong makita ang mga dokumento ng kumpanya. Narito na ang lahat. Talaga bang ang Shen Group ay namuhunan ng 50 milyong dolyar? Nakalagay na ito sa kontrata. Malinaw na malinaw. Sige, lalagda ako. Paano kung ibigay ko na ito sa iyo at hindi ka pumirma? Kung ganoon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Gawin natin ito, sabay tayong magpalitan. Han Ziyang, ibigay mo ang folder kay Ching Yue. Ibibigay naman ni Ching Yue ang nilagdaang kasunduan sa iyo. Sige. Ayos na. Nandito na ang lahat ng mga litrato at file. Lahat ng litrato ay narito. Ayos. Lu Ching Yue, sa huli, talo ka pa rin sa akin. Lu Ching Yue, may gana ka pang lokohin ako? Paano naman kita niloko? Ang Longteng Technology ay isa lamang huwad na kumpanya. Wala man lang itong kahit isang sentimo. Pati na ang puhunan mula sa Shen Group. Lahat ng iyon ay peke. Nakasaad sa kasunduan na Longteng Technology Co., Limited, ay may rehistradong puhunan na $1 milyong. Totoo ang kumpanya at totoo rin ang rehistradong puhunan nito. Anong peke roon? Pero ang financial statement ay gawa-gawa lang. At pati ang kasunduan sa pamumuhunan ay peke rin. Gawa-gawa? Paano mo nalaman gawa-gawa lang iyon? Inimbestigahan ko. Inimbestigahan? Paano mo nagawa yun? Ang impormasyon tungkol sa kumpanyang ito ay ganap na kumpidensyal, maliban kung isa kang shareholder. Kung hindi, wala kang anumang impormasyong mahahanap. Han Ziyang, sa ika-7 artikulo, ikatlong sugnay ng kasunduan. Binasa mo ba ito ng mabuti? Kinumpirma ng kabilang panig na tungkol sa nasabing kumpanya, nagawa na ang pagsisiyasat ng mabuti at ganap na tinatanggap ang mga resulta nito. Dahil pinirmahan mo ang kontratang ito, papatunay nito na inisiyasat mo ang kumpanyang ito at tinanggap mo ang kalagayan ng financial statement nito. Ngayon, sasabihin mo na ang statement na ito ay peke. Kung gayon, mapapatunayan ko na hindi mo talaga inisiyasat ang kumpanyang ito at ang financial statement ay kusa mong pineke at pinirmahan. Pandodolya ang ginagawa nyo. Ikaw mismo ang bumasa sa mga dokumentong ito at ikaw mismo ang pumirma sa kasunduan. Pinili ka ba namin? Sinabi niya na ang Shen Group ay namuhunan ng 50 milyong dolyar. Ang sinabi ko lang, ay nakakuha kami ng puhunan mula sa Shen Group. Wala akong binanggit na halaga. Ikaw lang ang nag-isip na 50 milyong dolyar iyon. Nagsabuatan kayong lukuhin ako. Niloko ka. Han Ziyang, noong gumamit ka ng Qingyan para sa mga edited na litrato at ginamit iyon para i-blackmail ako, hindi mo ba naisip kung ano ang ginagawa mo? Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng mga litrato. Oo. Ginamit mo ang isang tumpok ng mga peking litrato para makakuha ng 10% ng share sa kumpanya? Malinaw na malinaw ang nakasulat diyan. Ginamit mo ang mga materyales na iyon bilang kapalit ng mga share sa Longteng Technology. Alam nyo na ang lahat? Masyado mo naman kaming minamaliit. Sa Shen Group, sa buong Dragon City, anong impormasyon ang hindi ko kayang mahanap kung gusto ko? Patay na. Tapos na ang lahat. Hindi pa tapos. Han Ziyang, dahil sa pamimeke mo ng mga litrato, pang-extort, at dahil malinaw na ang mga ebidensya. Sabihin mo, kapag tinawagan ko ang mga pulis, ilang taon kaya ang aabutin mo sa loob? Kung tatawag ako sa mga pulis, ilang taon kaya ang aabutin mo sa kulungan? Ching Yue. Ching Yue, hindi mo pwedeng gawin ito. Lumuhod ka. Lumuhod ka sa harap ni Kuya. Lumuhod ka. Ching Yue, kapatid mo siya. Kadugo mo siya. Kapatid? Ang nanay ko ay nag-iisang anak lang ang isinilang, at ako yon. Ching Yue, dumadaloy sa kanya. Ang dugong katulad ng sa iyo. Siya ay iyong tunay na kapatid. Siya at ang nanay niya, noong itinulak nila ako sa palaisdaan, inisip ba niya na ako si Kuya? Noong nasa tapat siya ng eskwelahan at nagpabayad para ma-extort ako, pati na ang saktan ako, ang naisip ba niya ang relasyon namin? Nang kinuha nila si Qingyan at muntik ng saksakin para tapusin siya, naisip ba niya ang aming pagkadugo? Hindi ko siya naitama ng landas. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Sa akin mo na lang ibaling ang lahat. Ching Yue, nagmamakaawa ang tatay sa iyo. Tignan mo naman po ang tatay. Naging napakahirap sa akin na hanapin ka sa loob ng 20 taon. Parang awa mo na sa isang matandang katulad ko. Huwag kang lumuhod sa akin. Hindi mo kailangan gawin yan. Pakiusap, patawarin mo siya. Kahit anong kondisyon ay papayag ako. Ibibigay ko ang pamilyang Han sa iyo, pati lahat ng ari-ariang nakapangalan sa akin. Lahat sa iyo na. Isasama ko siya palayo ng Dragon City. At kailanman ay hindi na babalik. Pa, bakit ibibigay mo lahat sa kanya? Ako dapat ang... Tumahimik ka. Gusto mo bang makulong? Binigyan ko na siya ng pagkakataon noon na lisanin ang Dragon City at huwag na muling magpakita, pero ito ang pinili niyang daan. Bata pa siya at hindi pa nag-iisip. Hindi mo pa pwedeng bigyan siya ng isa pang tsansa? Bibigyan ko siya ng tsansa? Kung nang araw na iyon, ay natuluyan niyang parusahan si Qingyan
Bibigyan kaya niya ako ng tsansa? Hindi ba't maayos ka naman ngayon? At si Qingyan? Si Qingyan ay ayos din naman. Maayos? Gabi-gabi akong nananaginip. Napapanaginipan ko ang kutsilyong iyon. Iyon ba ang tinatawag mong maayos? Hello po. Nais ko pong mag-report ng krimen. Tungkol ito sa suspect na si Han Ziyang. Lu Qingyue, kapatid mo siya. Talaga bang gusto mo siyang mabulok? Ang address ay Yunjiang Road, Villa number 18. Ang suspect na si Han Ziyang ay narito sa akin ngayon. Magsisisi ka. Magkakaroon ka rin ng karma. Karma? Ang pinakamalaking karma sa buhay ko ay ang pagkakaroon ng dugong katulad ng sayo. Darating ang mga pulis sa loob ng 10 minuto. Gusto mo ba siyang samahan dito? O aalis ka na? Anong kamalasan ba itong pinagdadaanan ko? Pa, iligtas mo ako. Ayokong makulong. Ayokong makulong. Hay naku, at sa totoo lang, mag-iisang taon na kayong kasal, di ba? Opo pa. Siguro 10 buwan na po? Kung ganoon, kailan nyo ba? Balak bigyan ako ng apo? Pa, bakit bigla nyo namang naungkat yan? Bakit? Naging bigla. Higit kalahating taon ko na itong inaasam. May punto po si Papa. Pero nitong mga nakaraan, sobrang daming trabaho sa opisina at kakakuha lang ni Qingyan ng isang bagong proyekto. Ang mga proyekto, hindi kailanman matatapos yan. Ang pagkakaroon ng anak, dapat ay habang bata pa kayo. Tingnan nyo, yung kapitbahay nating si Old Chen, ang apo niya ay nasa kindergarten na. Araw-araw silang magkahawak kamay na naglalakad-lakad sa subdivision. Hay, napakasaya nilang tignan. Pa, pag-iisipan po namin yan. Hindi lang dapat pag-iisipan, kailangang planuhin. Ganito, magtakda tayo ng petsa bago matapos ang taon. Posible kayang, Qingyan, anong nangyayari? pa, tignan ko lang po siya. Ano bang nangyari kay Qingyan? Masama ba ang nakain niya? Ayos lang po siya. Parang hindi lang maganda ang pakiramdam ng sikmura niya. Baka naman buntis na siya. Magiging lolo na ako. Akin na ang kamay mo. Ano? Kukunin ko lang ang pulso mo. Inaakala mo ba talagang isa kang doktor? Tinuruan ako ng guro ko, akin na ang kamay mo. Yung kabilang kamay naman. Anong nangyari? Ito ba ay pananakit lang ng tiyan o talagang nagdadalang tao na siya? Kung sakali namang may baby na, paano na ang mga proyekto sa kumpanya? Huwag kang mag-alala. Baka dahil lang ito sa lamig ng panahon kagabi. Ano? Ano ka mo? Talaga? Hindi siya buntis? Qingyan, kung gusto mo nang magkaroon ng baby, mamayang gabi. Kung ganoon ay dapat ko nang ihanda ang magiging kwarto ng bata. Tamang-tama yung kwartong nasisikatan ng araw sa ikatlong palapag. Pati na rin ang pangalan. Pangalan, para sa lalaki o babae, dapat na nating pag-isipan lahat yan. Bata ka, bumaba ka lang ng bundok ay wala na akong balita sa iyo. Inakala kong nakalimutan mo na ang iyong guro. Master, patawad po. Pinalis niyo po ako sa bundok noon para tapusin ang mga ugnayan ko sa mundong ito. Ngayong may asawa na ako at magkakaroon na rin ng anak, ang mga ugnayang ito, tila hindi ko na kayang iwanan pa. Hangal ka. Hindi mo pa tinatapos ang sinasabi ko ay tumakbo ka na. Pinaalis kita sa bundok para ayusin ang nakaraan para pagkatapos ay makahanap ka ng bagong tadhana. Ano? At ikaw naman, pagkatapos marinig ang unang bahagi, nag-impake ka na agad at tumakas. Master, bakit hindi niyo agad sinabi sa akin? Kung alam ko lang sana ay hindi na ako tumakbo. Binigyan mo ba ako ng pagkakataon na magsalita? Hating gabi na ay tumakas ka pa pababa ng bundok para kang may tinataguan.